talakayang pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan, upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang may kaugnayan sa inang kalikasan tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Talakayang pangkalikasan ng DENR Marinduque. Isang makakalikasan at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-22 ng Marso taong kasalukuyan, narito po tayong muli para sa episode 3 ng talakayang pangkalikasan ng DENR Marinduque. Ito po ay sabayang napapanood sa Lucky 7 Channel 3 at Facebook live streaming ng Marinduque News Network at YouTube channel. Ito po ay live na live din na napapanood sa bayan ng Santa Cruz at Torrejos ng Marinduque via GR Catby Channel 6 at Marinduque ngayon. Ang layunin po ng programang ito ay upang patuloy na makapaghatid sa ating mga mamamayan ng mga balita, impormasyon, kaalaman at sa mga proyekto, polisiya, programa ng gobyerno na ipinatutupad ng DENR katuwang ang iba't ibang sangay or sektor ng lipunan, pati na rin ng mga private sector at ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngalan po ng Penro Marinduque, ito po ang inyong lingkod, Amy Diaz, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng DENR Marinduque at makakasama nyo bilang host ng programang Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque. Bago po pala ako magsimula ay nais ko po batiin ang pamunuan ng DENR sa pangunguna ng aming DENR Secretary, si Secretary Maria Antonia Tony Loizaga at ang mga kasamahan ko sa DENR Mimaropa family sa pangunguna ng aming Regional Executive Director na si Director Felix Mirasol Jr. Binabati ko rin po ang mga officials at kawani ng Penro Marinduque. Siyempre po, isang mapagpalang araw din po sa ating mga kababayan dito sa Marinduque sa pangunguna ng ating Honorable Governor Presbitero Velasco Jr. at ang kanyang katuwang na si Congressman Lord Alan Velasco, ang dating House Speaker at ngayon ay representative ng Lone District of Marinduque. At sa atin po siyempre na espesyal na panauhin sa hapong ito ang ating Provincial Board Member ng 1st District, Bukal Aurelio Jojo Leba, at sa lahat po ng ating mga viewers at taga-subaybay sa programang ito, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kagaya nga po ng nabanggit ko noong nakaraang episode, marami po tayong ipinagdiwa ngayong buwan na ito at nakiisa po tayo sa National Women's Month Celebration at sa World Wildlife Day. Bukod dito, ngayong buwan ay makikiisa po tayo sa pagdiriwang ng World Water Day at Earth Hour. Ito po ay bukas, March 23. Kasama rin sa selebrasyon sa buwan ng March ang itong International Day of Forest na may temang Forest and Innovation, New Solution for a Better World. Noon pong nakaraang March 13, mga 2 weeks na po nakalipas, ang DENR Marinduque ay nag-conduct ng Information, Education, and Communication or IEC campaign na dinaluhan ng mga residente ng iba't ibang sityo sa Barangay Malibago po sa bayan ng Torrejos dito sa Marinduque. Dito ay ibinahagi ng ating mga resource person mula sa Penro Marinduque, particular po yung Republic Act 9147 or yung Conservation and Protection of Wildlife Resources and their Habitats at marami pa pong iba. Pinag-usapan din po dito at tinalakay yung ating NIPAS Law at saka yung E-NIPAS Act of 2028 or yung Expanded National Integrated Protected Area System.
Noon din pong nakaraang March 19 ay isa po sa naging aktibidad ng Penro Marinduque ang Provincial Multi-Sectoral Forest Protection Committee or PMFPC meeting, at na ito ay dinaluhan ng iba't iba pong ahensya ng lalawigan ng Marinduque at ng mga nasyonal na pamahalaan din, pati na rin po ang mga representative ng iba't ibang sectors. Ang gawaing ito ay naglalayo na palakasin po natin ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para mas higit nating maprotektahan pa ang ating kapaligiran. Naglalayon din ito na makapagpasa ng mga resolution upang mas mapangalagaan po ang ating mga likas yaman. Sapagkat naniniwala po tayo na ang pinagsama-samang aksyon o gawain ay magdudulot ito ng malaking pagbabago. At bilang pagkilala sa ating mga partners, during the MPMFPC meeting po, nagbigay po tayo ng Certificate of Appreciation. Ito pong DNR ang tinutukoy ko na nagbigay ng Certificate of Recognition or Appreciation sa ating ilang mga private citizens and government employees bilang pagkilala sa kanilang suporta sa pagpapatupad ng RA 9147. Kahapon nga po pala, March 21, ay ipinagdiwang natin ang International Day of Forest. Bilang pakibahagi dito ay nagsagawa ang ating tanggapan ng community pantry. Namigay po tayo ng mga seedlings sa mga tao na dumalo dito sa Barangay Dampulan at Bunliw sa Torrijos, Marinduque. Kasabay po nito ay isignagawa natin ang tree planting activity sa aming arboretum. Ang arboretum po natin dito sa Marinduque ay matatagpuan natin sa Bunliw, Torrijos na ito po ay may kabuuang sukat na 3 hectares. Ito pong arboretum ay dito nakatanim ang mga iba't ibang uri po ng mga punong kahoy. At ito po ay magandang maging destination din ng ating mga turista or yung pong mga kabataan na kung magiging part ito ng kanilang field trip po, magandang exposure po. Dito po ay nakatanim yung ating mga premium species tulad na yung mga usually po ay mga native trees kagaya ng mulabi, kamagong, redlawan, iyon. So noon nga pong nakaraang taon naman ay nagtanim din tayo dito ng mga supa, dao at nara. So ngayon po namang araw na ito ay nagkaroon ng mangrove tree planting activity sa Barangay Laon sa Mugpog. Katuwang po natin ang Bureau of Fire Protection ng Mugpog at iba pang mga national agency. Ito po ay bilang pakikiisa nga rin natin sa selebrasyon pa rin ng International Day of Forest. At bukas nga po pala, panawagan ko na rin sa ating mga manunood. Bukas po, araw ng Sabado, magkakaroon din po tayo ng River Clean Up activity sa pangunguna ng aming tanggapan at ng Environment Management Bureau ng Marinduque. Ito po ay gaganapin sa kahabaan ng riverbanks ng Mugpog River. Specific po ito ay sa bayan ng Mugpog. And particularly po ay magsisimula po yung clean up sa Barangay Bukbok, pababa hanggang sa Barangay ng Kados po bilang pagdiriwang nga po ng World Water Day. Para din po sa kaalaman at ini-encourage ko rin po na gawin ng mga ibang ahensya na ginagawa po ng Penro Marinduque yung tinatawag na simultaneous 5S. Ito po yung paglilinis ng ating workplace. At ito po ay regular naming ginagawa. Ginagawa po ito ng mga empleyado tuwing last Friday of every month. Isa po sa mga layunin ng activity na ito ay itaas ang antas ng productivity o kalidad ng serbisyo at magkaroon ng isang maayos, ligtas at malinis na lugar para sa lahat. Siyempre po mas magandang pag pumupunta ang ating mga kliyente maganda po maayos po ang ating opisina at malinis po para safe din tayo sa anumang mga sakit. At ngayon po ay siyempre ang pinakahihintay po natin, dumako na po tayo sa talagang talakayan at ipapakilala ko po muna sa inyo ang ating
ating special na panauhin ngayong hapon. Siya po ay nagbigay sa atin ng kanyang precious time despite na busy siya dahil siya ay isang bukal dito sa probinsya ng Marinduque. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering sa Mapua Institute of Technology. Sa Mapua pala si Sir and siya ay isang registered civil engineer. Ayan. Naging kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Marinduque noong 2000 hanggang 2010. Naging kawani rin po siya ng pamahalaang bayan ng Buwak mula 2016 hanggang 2018. At naging konsihal po siya ng Buwak, ng bayan ng Buwak noong 2013 hanggang 2016. Naku talaga, at noon ding 2019 hanggang 2022. Mukhang mahaba-haba na bukal ang inyong ang inyong experience. Naging pangulo po ng Philippine Councilors League, Marinduque Federation. At siya po ay naging pangulo pa ba ngayon ng Philippine Institute of Civil Engineer, Marinduque Chapter. Ito yung PICE, samahan po ito ng mga engineer nationwide. Pero siya po ay pangulo dito sa Marinduque Chapter. At ngayon nga po, siya ay bukal ng pamahalaang panlalawigan mula pa po ito noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. Walang iba po, let's welcome our guest and resource person for today's episode. Walang iba po, let's welcome Bukal Aurelio Jojo Leba III. Welcome po, Sir Bukal. Maraming salamat po. Mas kilala siya sa Jojo. Araw po sa inyo. Magandang Biyernes, araw ng Biyernes sa inyong lahat at sa iyong mga libu-libong tagapanood at tagapakinig. Ma'am Amy Diaz, at ako po ay nagagalak na maging panauhin ninyo sa inyong programa na marami ang naitulong sa ating mga kabayan, lalong-lalo na sa pagpamangalaga ng ating inang kalikasan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you rin po, Bukal, sa inyong pagpunta dito sa ating talakayan. Baka po may gusto kayong batiin. Binabati ko po unang-una ang ating mga kasamahan sa panunungkulan sa pamahalaang palalawigan ng Marinduque. Pinangungunahan po ng ating gobernador, Governor Presbytero J. Velasco Jr., ang ating congressman, dating Speaker Lord Alan Quinto Velasco, at ganon din po ang ating Vice Governor Adeline Lynn Angeles, 10 po ng mga bumubuo ng ika-16 na Sangguniang Palalawigan, ganon na rin po sa Secretariat ng Sangguniang Palalawigan, sa staff at saka sa bumubuo ng pamahalaang palalawigan ng Marinduque, at ang mga bumubuo po ng unang distrito ng lalawigan, ang bayan ng Buwak, Gasan at Mugpog, at ganoon na rin po sa ikalawang distrito, Santa Cruz, Torrijos at Buena Vista. Maraming salamat po sa pag-anyaya ninyo sa akin dito sa inyong programa, at ganoon na rin po ang aking pagbati sa lahat ng Marinduqueñong nakikinig sa araw na ito. Ayan, maraming salamat din po, Bukal. Bukal, nung nakaraang taon po, 2023, ay nagpasa ng isang Provincial Ordinance number 208 ang ating Provincial Governor, Presbytero Velasco Jr. At alam po namin na kayo ang naging author nito. No po? Particularly, ito po yung Provincial Ordinance 2008, an ordinance establishing the enhanced greening program within the province of Marinduque, providing funds in the implementation thereof and for other related purposes. So, nakakatuwa po na naisipan niyo po talaga ito, Bukal. Ano po ba ang objective nito at ano ba ang naging basihan niyo sa pag-akda ng ordinansa pong ito? Tama po yun, ang ika-16 na Sangguniang Panlalawigan kung saan tayo ay kasapi ay nagpasa at nagpatibay ng Provincial Ordinance number 208 Series of 2023 o mas kilala bilang Marinduque Enhanced Greening Program Ordinance of 2023.
ano po ang sumagi sa aking isip at ba't ko ito naisipan? Unang-una po, sa pagbubukas pa lamang ng Sangguniang Palalawigan, kung saan ay naging panauhin natin ang ating mahal na gobernador, ay nailatag niya sa Sangguniang Palalawigan ang problema natin sa ating kalikasan. Nakikita naman natin na marami ng bundok or kagubatan natin ang medyo nakakalbo na at dumadalas ang pagbaha dito sa ating lalawigan. Kaya sa kanyang isipan din ay sinabi niya sa amin na sana ay magkaroon ng pulisiya ang pamahalaang palalawigan kung saan ay papalaganapin natin ang pagtatanim ng mga puno sa ating lalawigan ng Marinduque. Kaya dahil dito ay napag-isip-isip ko sa ginawa ko na rin pong basihan ang programa ng inyong departamento, ang National Greening Program. Yes po. Ay ipinasa natin ang Provincial Ordinance number 208 series of 2023. Ano po ang layunin ng Marinduque Enhanced Greening Program? Ang Marinduque Enhanced Greening Program po ay naglalayon na mabawasan ang kahirapan, itaguyod ang seguridad sa pagkain, katatagan ng kapaligiran, at pangangalaga sa biodiversity, at pahusayin ang pagpapagaan at pagpapagay sa pagbabago ng klima. Yan po ang pangunahing objective natin sa pagbasa ng nasabing ordinansa. Ano po itong Marinduque Enhanced Greening Program? Ito po ay priority program ng pamahalaang palalawigan kung saan ay magkakaroon ng maliwakang pagtatanim ng mga puno sa loob ng 10 taon mula 2023 hanggang 2033. Yan po ang layunin at adhikain na sana pagdating ng panahon ay hindi na natin problemahin ang at makikita ang nakakalbo nating kagubatan at tayo ay napapaligiran ng maraming punong kahoy dito sa ating kapaligiran. Napakaganda po pala ng layunin nito. Kaya nga po natutuwa ang DNR dahil ang naging programa nyo na Marinduque Enhanced Greening Program ay naka-align po sa aming mandato. Kaya ang pakiramdam tuloy namin ay talagang nakatuwang po namin ang local government ng Marinduque sa pagpapatupad din ng aming meron din po kasi kaming NGP or National Greening Program. Alam nyo, Bukal, nakakatuwa yan kasi as early as 1977 po, ay talaga po namang ang bawat citizen ay nire-require na magtanim ng puno. Sabi nga dun sa batas, every, doon po, ang sinasabi ko po itong lumang batas, yung PD 1153 na requiring the planting of 1 tree every month for 5 consecutive years by every citizen at least 10 years daw of age. So, pag ikaw pala 10 taong gulang na, required ka nang magtanim ng isang puno bawat buwan unless nga kung physically disabled ka. Kaya po, kung tayong lahat pala ay magtatanim ng puno, sa loob ng 5 taon, ang bawat tao ay 60 po ang requirement pala. So, dito po sa pinasan yung or inotor nyo na Provincial Ordinance 208, talaga napaka-bright ng mga board members natin dito sa Marinduque. Sino-sino po ang mga partner agency or mga stakeholders ng Marinduque Enhanced Greening Program? At ano-ano po yung kanilang mga role? Siyempre, may kanya-kanyang function po sila. Marami po tayong mga partner agencies dito sa Marinduque Enhanced Greening Program na ito. At sila po ay may kanya-kanyang mga gagampan ng role dito sa MAGP na ito. Unang-una na po, siyempre, kayo, ang DNR, ang Department of Agriculture, at ang Department of Agrarian Reform. Kayo po ang naatasan ng batas ng mga alaga sa nursery establishment and seedling production, site identification and site preparation, social mobilization, tree planting, monitoring and evaluation,
technical support and extension service, provision of certified seeds and agronomic crops, provision of access roads and trails to planting sites, provision of post-harvest and processing facilities, and technical assistance in product development and marketing. So, yan po ang role ng tatlong ahensya ng DA, DAR at DNR. Ganon din po, kaagapay din po natin dito ang DepEd at ang CHED or ang Commission on Higher Education. Sila naman po ang mamamahala sa student mobilization, nursery establishment, ganun pa rin po, seedling production and tree planting, information, education and communication, provision of extension services, and monitoring and evaluation. Siyempre po, napaka-importante pong gampanin ng aming PGNRO, ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office, at gano'n na rin po ang Municipal Environment and Natural Resources Office, sapagkat sila naman po ang mag-i-spearhead ng monthly Marinduque Arbor Day. Nursery establishment and seedling propagation din po, site preparation, logistic support, technical assistance and extension service, and information and education and communication. Napaka-importante rin po ng role ng aming Provincial Government of Marinduque's Provincial Budget Office, sapagkat siya po ang mangangalap ng pondo para sa mga activities ng MEGP. Ganun din po ang Department of the Interior and Local Government ay kaagapay rin po natin dito para naman sa provision of transportation, security and fire protection facilities, sapagkat kanila pong under ang Bureau of Fire Protection. Ganon din po sa information, education, and communication. At syempre po, lahat po ng mga LGUs or municipalities po within the province ay kaagapay po natin sa establishment of nurseries and production of planting materials, development of greening plan for rural and urban areas, leading in the establishment of communal tree farms, construction of access roads and trails to the planting areas, at saka sa technical assistance and extension service. Ang Provincial Health Office naman po ay kailangan din natin sa malawakang pagtatanim sa provision naman po ng transportation and medical support. Ang Department of Public Works and Highway, kaagapay naman po natin ito sa provision of transportation in the hauling of seedling and volunteer of planters, and assistance in the construction of access roads and trails to the planting sites. Ang Provincial General Services Office po ng Provincial Government of Marinduque naman po ang mangangalaga sa provision of transportation for the participants, provision of security personnel, and provision of communication. Samantalang po ang IT Division ng Provincial Governor's Office naman po ang mga ngalaga sa development and transfer of appropriate technologies, at syempre po sa information, in education and communication. Syempre po, yung ating pong mga TESDA, DTI, DOST at ang ating Marinduque State College naman po ay mga ngalaga naman po sa technical assistance in product development. So ito po ay pinagsama-samang mga ahensya ng gobyerno na mamumuno o magtataguyod ng ating Marinduque Enhanced Greening Program, Penro. Napaka ganda ng inyo pong pagkakakrap nitong ordinansa na ito, kasi habang pinapakinggan ko si Bukal Leva, parang nakikita kong parang lahat ng agency talaga tinap niya talagang binigyan ng role. Oo. Importante po kasi yung sama-samang ang pagkilos natin, at importante talaga na yung mga stakeholders ay itap natin. May mga kanya-kanya po kasi tayo yung mandato, pero napagsama-sama ang dito sa isang ordinansang ito. Ang nakikita ko dito, Bukal, ito yung total convergence, no?
Talagang sobra yung collaboration. Kaya kung nanonood po yung ating mga mamamayan at or ang mga concern agency po na nabanggit dito, tayo po pala ay lahat ay parte. Bahagi po pala tayo lahat nitong Provincial Ordinance 208. Kaya po naman pala pagka yung nagkakaroon ng tree planting na nga po at dahil gusto yata nila Gob ay maging regular po na monthly ay talagang may actual tree planting na sama-sama. Bukod pa siguro yung sa kanilang mga lote ay talagang ito yung monthly activity nyo, kasama sa monthly activity po ng LGU at ng mga katuwang na ahensya. Nakasama nga po ako nung tree planting kayo ay sa Bayakbakin. Sa Bayakbakin. So kung ano po ba ang maaari nyong ibahagi pa na mga pamamaraan o estratehiya na ginagawa para mas matagumpay na ma-implement po natin itong MAGP? Iba't ibang estratehiya po ang inilalagay natin sa ating ordinansa upang masiguro na itong MAGP ay talagang maipatupad at ang mag-yield ito ng napakagandang resulta sa ating lalawigan. Unang-una po, kagaya ng nabanggit nyo na kanina, meron po kaming pinagbasihan yung Arbor Day Act of 2012. Ginawa rin namin pong basihan. Actually, nung una po ay ang MAGP ay para lang sa mga empleyado initially, pero sa atas na rin po ng ating gobernador, gusto niya po talagang ito ay maging inclusive sa lahat. Ng mga Marinduqueño. Kaya lahat po ng able-bodied residents of the province of Marinduque ay inaatasan po ng batas na ito or ng ordinansang ito na magtanim ng 6 na puno kada taon. Yun po ang nakalagay. Basta't ikaw po ay may edad na 12 pataas, ikaw po ay dapat ay magtanim ng puno at least 6. Paano po ito masisiguro? Pag kayo po ay kumuha ng mga barangay certificates o anumang mga dokumento sa inyong barangay, hindi kayo isa-certify ng punong barangay kung wala kayong compliance nitong mandate na ito. Ganon din po, yung po mga financial assistance sa pinagkakaloob ng provincial government ay magiging requirement din po ito na kailangan muna kayong magtanim ng punong kahoy at least 6 every year. Ang gusto nga po ni Governor ay gawing 12, so pinapag-aralan po namin na ito ay maamyenda pa rin. Tinitingnan po muna namin yung mga initial result, then titingnan po natin kung ano ang gagawin namin in the near future. So lahat po ng local government unit din po sa loob ng territorial jurisdiction ng province of Marinduque ay dapat aktibong kasangkot ng Marinduque Enhanced Greening Program. Mandato rin po yan at lahat po ng empleyado at opisyales ng national government agencies, provincial government of Marinduque, municipal government ng 6 na LGUs ng Marinduque ay inaatasan po magtanim ng at least 10 punong kahoy kada taon. Ito po ay exempted na po kayo doon sa requirement na 6 sapagkat ang itatanim naman po ng mga empleyado, parang sila po ang mag-i-spearhead nung MAGP ay 10 naman po kada isang empleyado. Kaya kung mga empleyado, kung hindi pa kayo nagtatanim, may panahon pa kayo para magtanim. Kailangan po ninyo magtanim ng 10 puno. So, yun po yun. Meron pa rin po kaming isang ordinance na kaakibat po nitong ordinansa na ito. Yun naman po Provincial Ordinance number 207 Series of 2023. Ano naman po yun? Yung pong magpaparegister ng marriage license, kailangan pong magtanim ng 4 na puno bago isyuhan ng marriage license. Yun naman pong gagraduate ng grade 6, grade 12 at college ay kailangan naman pong magtanim ng 6 na puno bago po ma-issuehan sa kanilang pagtatapos. At yun ang pong bagong panganak na mag-register ng birth certificate. Ay bawat anak po na
magbe-birth certificate ay kailangan po muna magtanim ng 2 puno bago ma-issuehan ng birth certificate. Kaya kung masipag po kayong mga anak at makasampu kayo, 20 puno po ang itatanim ninyo. Aba, ay napakagandang feature niya na. So, yun yung mga strategy niyo. Ano pa po, Bukal? Ang lahat po ng inisyatibo sa pagtatanim ng puno sa lalawigan ng Marinduque ay dapat po ay nakasentro doon sa MAGP. Kaya napaka-importante nga po yung implementation nitong ordinance na ito sapagkat nailatag na po namin yung mga provisions at mga policies. So siguro po ay dapat mag-convene po yung MAGP committee para mailatag po. Isa pa po, ang Arbor Day po na tinatakda ng batas ay once a year. Dito po sa atin, meron po tayong monthly Arbor Day. Ibig sabihin po, 6 na buwan po tayo magtatanim from May to November. At yun naman pong from December to April, yun naman po yung panahon para lago tayo ng mga punla or mga seedlings. Yes, so, yun po yung na kada LGU ginawa po naming 6 na buwan para ikot po bawat bayan. Para nakaikot po sa bawat bayan ang pagkakaroon po ng Arbor Day sa bawat taon. So, yan po yung mga strategy na itinakda natin dito sa Marinduque Enhanced Greening Program Ordinance of 2023. Dapat pala, Bukal, etong ordinance na ito ay naiipagkalat na natin. Alam kong marami nang may alam nito, pero tamang-tama po pala na nai-announce nyo ngayon dito. So, pakihanap po yung kopya ng Provincial Ordinance 207 and Provincial Ordinance 208. Yan po ay baka nasa website or saan ba makikita? Available naman po ito sa aming SP Secretariat at kung kailangan po ninyo ng kopya nito ay willing naman po kami mag-reproduce ng copy nito. Alam ko po lahat ng mga concerned agencies ay napadala nito, even the barangays ay napadala pa. But at any rate po ay sasabihin ko rin po sa aming SP Secretary na kailangan po talaga ng information dissemination sa mga bagay nito at inihiling din po namin kasi ang lead agency po talaga dito Penro ay ang ating PGNRO. Kaya counterpart namin counterpart ninyo. Kaya sa aming oversight function ay siguro po ay papatawag din namin ang Penro kung nasaang stage na sila ng implementation nitong ordinance na ito. Actually po, Bukal, kaya nga nung ni-launch ito, yung unang tree planting, talaga pong nandun ang mga iba't ibang agency. Suportado po ito. Aware naman po. Ang iniisip ko lang po, siguro at the barangay level, maganda ring i-disseminate ng mga local anong tawag mo dito? Local officials natin at the barangay level, itong information na ito para aware po tayong lahat mag-IEC campaign tayo dito. Anyway, tama po yung kasi napaka-importante po ng role ng mga barangay kasi sabi ko nga po yung mga able bodies na citizen and residents of the province of Marinduque ay required to plant at least 6 trees a year. Ay nasa kanila po yung control kung paano natin ma-implement ito kasi sila po yung balancing dito agency paano natin makokontrol ang nila sa pamamagitan ng pag-i-issue nila ng mga barangay certificates na ini-issue nila. So kung ikaw ay inisyuhan hindi aware ni kapitan na meron palang ganong requirement, nababaliwala yung intention ng ordinansa. Alam nyo, na-i-imagine ko na mga 3 or 5 years from now, ay talagang makikita mo na yung effect nito. Although ang puno ay medyo matagal-tagal ding slow growing din ito, lalo na yung mga forestry species. Pero still, magandang yung maitinanim kasi may lalaki. May lalaki po And nabanggit nyo po pala yung Arbor Day. Kami po kasi sa National, ang Arbor Day namin ay every June 25th
No po. Tapos natuwa ako na kayo po dahil dun sa itong RA 10176 na nung issued series of 2012, ang mga local government pala nagkaroon ng iba pang Arbor Day. So tamang-tama pala kasi lahat kumbaga kinonsolidate nyo na halos po lahat ng batas na may kaugnayan sa pagtatanim, napakaganda. So, gaano po ba kahaba ang duration nitong nasabi nating ordinansa at sino po yung magmo-monitor? Kasi para yung mga, syempre, tanim tayo ng tanim, sino po ang responsible? Kagaya po nung nasabi ko kanina, 10 taon po ito from 2023 to 2033. So, siguro po at the middle of the implementation of this program, i-evaluate natin kung kailangan pa natin i-continue beyond the 10-year period. At mandato rin po nitong batas na ito ang PGNRO, ang inyong counterpart sa provincial government na mag-monitor nitong ating mga tinanim na puno or mga pananim na ating at saka tunayan po niyan ay binigyan din po ng mandato ng ordinansang ito na sila po ay mag-hire ng additional job orders kung kinakailangan just to monitor this. Kuminsan po naman, nasa strategy na rin ng PGNRO, meron pong mga dininvolve nila o dinedeputize nila yung mga barangays din sa pagmamonitor nito. So, to answer your question kung sino mag-monitor nito, ang nakalagay po sa ordinansa ay ang PGNRO in close coordination with DNR, DA, and the Department of Agrarian Report. Meron pong sinasabi dito sa ordinansa na ito na kailangan magawa ng database. Para kung saan nakalagay itong mga puno na ito. Ay, correct po, Bukal. Kasi po, yung kaya ko po natanong itong about sa monitoring. Kami po naman ay willing din to support talaga. Actually, we are supporting the PGNRO nga. And yung pong pagmumonitor, ang nakita lang po namin sa mga experience namin, kapag hindi mo minonitor yung mga tree planting activity at walang maintenance yan, mataas po ang mortality niyan. So, konti lang yung mabubuhay. Kaya, ang kagandahan naman po nitong inyong ordinansa ay may provision na ito pala'y 10 years. So, pag nakita mong dun sa tinanim nyo, may namatay na mga out of 10 ay namatay yung 2, may pagkakataon ka pang mag-replant. So, talagang magiging lalong green itong ating probinsya po. And yun pong sinasabi nyong participation naman namin ng mga iba't iba pang agency pag-monitor, willing naman po. Lalo na po kami, gustong-gusto namin na maging bahagi kami. At siya nga po pala, Bukal, yun pong sinasabi nyo magkaroon ng database ay talaga pong dapat. Kasi po, long term po ito, hindi naman yan parang kamatis na maiksi ang buhay. So, ang atin pong layunin na pag nagkaroon ng database, a-address din po nito, Bukal, yung siguro ito din ang reason kung ba't nyo nilagyan ng ganong provision. Kailangan din po kasing nire-register ang ating mga puno, lalo po kung siya ay forestry species po. So, kami po ang nagre-register niyan. So, kapag rehistrado po, nag-promote na rin kapag rehistrado po ang plantation or ang mga tinanim na puno natin, kung ito po ay intended na i-harvest din in the future, lalo na po for wood, para sa wood product po, wala na po kayong hihingin na cutting permit, certificate na lang po from DENR kapag ang mga plantation po natin ay rehistrado. So, yun po. Yun po ang kaibahan ng mga unregistered na dumadaan po kayo sa butas ng karayom. Ang dami pong hinihinging proof of ownership at kung ano-ano pa. So, yun po. And nakita ko rin po, may intention po talaga kayo na mag-establish ng communal tree farms po, Kasama po yan doon sa intention natin sa paggawa nitong batas na ito. Ordinance. Alam niyo po ba na kung kakayanin po natin at mayroon tayong ma-identify na mga site or area,
maganda po itong bawat barangay. So, can you imagine na 218 barangay po tayo, Bukal, ano? Kaya lang kung hindi doable yun, dahil may mga barangay naman na kung nasa bayan, ay wala ka naman ang makita. Siguro po just to start, kahit po sana, Bukal, makapag-identify po tayo ng 1 per municipality. So, we have 6 communal tree farm na ito po ay kaya sinabing komunal. Dito tayo magtatanim at ito ay for common use din. Maganda po yun, Bukal. Sige po, yung pong DENR ay tulungan po namin kayo na mag-identify nitong area para sa komunal. Pati po yung sinasabi niyong nursery, tamang-tama po yan, Bukal. Marami po kaming seedlings ngayon. Yung mga tree planting yung sa mga susunod na buwan, kaya lang tag-init ngayon, Bukal. Siguro at the onset of, although pwede naman, basta aalagaan lang mabuti, pero may El Nino nga kasi tayo ngayon, So, pa po, Bukal, may idadagdag pa po ata kayo about dun sa communal tree farms? Bali yung communal tree farms po ay i-mandate po namin sa mga municipal government units para sila po ang mag-lead ng establishment. Tama-tama po yun sa iyong suggestion na kung maari ay bawat isang munisipyo ay magkameron man lang ng pilot project na isang communal tree farms. At napaka-importante po ng suporta ng kagawaran ninyo, ang DNR, sapagkat alam naman namin na ang technical capabilities po ninyo pagdating sa pangangalaga ng kalikasan ay hindi matatawaran. Kaya napaka laking bagay po ang gagampanan ng inyong agency, ang DNR, at saka ng iba pang mga agency from the national governments. At siguro po ang hamon lamang natin ay nagawa na, nailatag na po natin yung mga panuntunan. Ang implementation po nito, ang nandun po yung other half of this project is on the implementation, and hopefully with the full support of the governor. At alam naman po namin talagang kahit naman po tayo, Ma'am Amy, ay nasa mga ibang gatherings ay laging binabanggit ni Governor yung mga pagtatanim na yan. Even when we are in Tagaytay po nung last namin executive meeting, ay binanggit na naman po niya na kailangan pong patuloy po tayo sa pagtatanim dito sa ating lalawigan. Gusto ko rin pong banggitin kung saan yung mga lugar na pwedeng pagtaniman. Sige po. As provided po doon po sa ating ordinance o yung Provincial Ordinance number 2. Una-una po yung mga forest land po. Pwede po tayong enhancement na lang yun kung may enhancement sa mga mangrove and protected areas, sa mga watershed, sa mga civil and military reservation, sa mga lugar sa kabayanan na nasa ilalim ng planong pagtataniman ng mga LGUs, yung mga urban forestry po. Sa mga bakuran ng pampublikong paaralan, sa mga garden at iba pang magagamit na lugar sa loob ng paaralan, sa mga idle o vacant lot, sa mga pampublikong parke sa urban at rural areas, at mga pribadong school, parks, at mga lots na may pahintulot ng may-ari nito. So, yun po yung mga lugar na pwede po tayong magtanim ng dito sa Marinduque Enhanced Greening Program. Actually, Bukal, kahit po kasi hindi naman napakalaki ng area, may effect po yan kung ito pong lahat ng mga nabanggit nyo na mga potential na site ng ating pagtataniman or planting site, dito po kasi sa Marinduque, ang isa sa reality ay medyo maliit na po yung ating area, and mas malaki nga po dito yung mga tinatawag na alienable and disposable land. Ibig sabihin, mas marami dito yung mga lupa na
can be na pwedeng maging privately owned. Ito po yung pwedeng matituluhan. Kaya tama po kayo na kasama sa potential nyo yung private land. So, let's encourage them na magtanim din sila. Kasi po ang forest land natin dito ay mga 23% lang po ng buong kabuuang forest land area natin dito sa Marinduque. At yun po, syempre, ang i-offer lagi namin, no, sa DNR dahil yun yung public land. Meron din po namang mga public land na hindi pa titulado kahit siya ay mga alienable and disposable land. So, pwede rin po yung maging target natin, di ba? At saka po yung mga easement, mga legal easement, mga tabi ng mga riverbanks, kaya nga sabi nyo sa watershed area. By the way, Bukal, I'm very proud po to announce na maganda po ang mangrove ng ating probinsya, ano? At yan po talaga ay dapat nating ipagmalaki. Ito pong ginawa nyong, tama po kayo, Bukal, itong ginawa nyo na ordinansa ay importante ito bilang unang hakbang. Kasi po, kahit po sinasabi natin, di magtanim tayo, mag-maintain, iba po kasi yung may panuntunan na sinusunod. Kaya, tamang-tama ang aksyon na ginawa ng ating provincial government, lalo kasi itong magagaling din yung ating mga board members dito talaga talagang may mga mga radical na ideas kumbaga, kaya naisip talaga nila ito. In fact, since last year na nalaman ko ito, pinagyayabang ko po ito sa ibang probinsya kasi there is a possibility na maging model po tayo, and then pag nag-succeed tayo, i-replicate po nila sa ibang probinsya at matatala yan sa kumbaga sa kasaysayan naman sobra magkakaroon ng documentation syempre, di po ba, Bukal? Mga best practices ng mga LGUs. Yes po. Alam nyo, nung last kasama ata ito sa reason kung bakit nagbigay kami ng recognition sa Provincial Government of Marinduque. Ang nag-award po ay ang DENR kasi po yung mga best practices nyo and na-mention ito plus the zero waste Marinduque. May ganun din po kayo. Meron po. At saka tapos na rin po yung ating Marinduque Environmental Code. Yes. Yan po yung isa sa pinagtuunan din po namin ng pansin, ang Marinduque Environmental Code. Ito po ay very comprehensive code na lahat na po ng aspects ng environmental protection ay nakapaloob po doon. Siguro po mas ma-dig deeper po natin yon sa future discussion. Especially with the author, the Vice Governor herself is the author of that. Parang magandang imbitahan ulit ang mga Bukal dito sa ating palatuntunan, sa ating programa. Bukal, bali, briefly, ano yung paano yung ugnayan ulit? Parang reiteration lang siguro. Ito, paano nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga national agencies po? Ang ibig po sabihin ay dito po sa ordinance na ito po. Paano po may yung po connection? Dito, meron po tayong Marinduque Enhanced Greening Program Committee kung saan po ito po ay pinamumunuan ng ating governor as the chairman, the vice governor is the vice chairman, at yung chairman ng Committee on Environment and Human Ecology, plus yung mga different national agencies na involved dyan as stakeholders, at even yung mga hindi stakeholders, parang dapat mag-meet sila wala naman pong tinakda doon sa ordinance, but the governor should convene that committee para mailatag po yung mga activities, including yung mga Arbor Days na gagawin in the future. So, yun po ang convergence talaga ng mga national government agencies and the local government units, at even yung mga local government agencies na nakapaloob po sa Provincial Government of Marinduque. So, nakapaloob din po yun doon sa ordinance na pinasa natin, at malinaw naman po doon yung mga gampanin ng committee. So,
mahalaga siguro na minsan or at least mga twice a year, Twice a year po, ay makapagpatawag at ma-review din yung siguro po ay ma-assess pala. magpapatawag na rin po ng initial meeting sa ang committee po sa pamagitan po lang. Ang pinaka-secretariat po nito ay yung PGNRO. Okay, sobrang dami lang po kasi ng ating mga activities, kaya parang minsan yung pagsiset ng meeting, kahit si governor sobrang busy, kaya pero nakakatuwa talagang isipin na itong mga ginagawa natin ay disimulado kumbaga, na talagang nasa ayos po, hindi tayo, yung mga hakbangin natin ay nagsisimula sa basic. By the way, nabanggit nyo, Bukal, yung tungkol dun sa environmental code. Alam nyo, bihira ang local government na may perfected na local government code. At ito ay I'm fully aware na bago nila ipinasa itong local environmental code ng Marinduque, ay dumaan niya sa sobrang kumbaga thorough study. Hindi yan ginawa overnight. So magandang balita po yun kung ang sinasabi niyo ay aprobado na po. Aprobado na po ito at pinagtibay na rin po yata ito ng ating mahal na gobernador. Talaga pong tama ka po, ito ay dumaan sa dalawang sanggunian. Yung 15th at 16th sanggunian. Hindi po ito natapos nung 15th sanggunian. Pinagpatuloy po ng kasalukuyang sanggunian ang 16th sanggunian. At dumaan po ito sa mga ilang consultations with the various stakeholders. Mayroon po kaming mga naging guest na mga resource speakers from DNR din po at saka sa mga ibang NGOs na involved sa environment. And pagkatapos po nito, dumaan pa rin po ito sa public hearing, kung saan naman lahat ng stakeholders from the different municipalities ay inimbitahan natin. At fortunately po ay last year po, bago magtapos ang taong 2023, ay napagtibay na po ito sa third and final reading. Wow, congratulations, Bukal. Yung kasing ginawang approach ni na Bukal ay hinarmonize nila yung iba't ibang mga batas or iba't ibang pinatutupad na polisiya ng mga iba't ibang agency rin. Kaya hindi ito magbabanggaan. Halimbawa, kung tayo ay may existing na batas na, kunyari, may isang batas sa environment na ang nagpapatupad ay DENR, iha-harmonize lang nila iyon. So, hindi iyon magkakaroon ng banggaan po. Kaya, napakaganda talaga. Po, congratulations po. Ang tawag po namin doon ay localization of national laws. Nilolocalize lang po namin yung policy ng national laws, ina-adapt po namin as part of the ordinance, pero hindi po namin tinatanggal kung ano man po yung provision ng national laws. So, yun po yung mga ginagawa nating mga inisyatibo para ang environment po natin ay patuloy po nating mapangalagaan. Napakaganda. Congratulations po, Bukal Jojo. Actually, si Bukal ay mas kilala sa Bukal Jojo. Yung masyado kasing mahirap banggitin yung kanyang Aurelio, pasensya na. Nagbibiro lang po ako. Talagang game na game si Bukal Jojo. Anyway, ano po bilang pagtatapos po, naku, ang dami ko pang gusto sanang itanong kay Bukal, lalo na yung mga salient feature ng ating nung 208, kasi yung mga sinabi niya kanina, maganda yun pero yun mo, manganganak ka, ilan nga po ulit pag manganganak ay? 2 kada anak. 2 kada anak. Okay. Yun pagpaparehistro pa lang. Pagparehistro. Kaya kung kambal, 4 ang iya. So, 4. Kung triplets, 6. Bukal, dapat ganito, pagka yung isi-certify ay buhay na yung itinanim. Kasi baka pabisita yun tapos kinabukasan patay pala. Magandang yan. Suggestion.
At saka yung yung pagkinasal, O pag kinasal, ilan po? apat yung nakalagay doon sa ordinance. Kaya Ano po, yung bride and groom, tig-apat o apat apat? lang ang nakalagay eh. Basta tig-dalawa yung Bukal pag marami pong asawa. yon dapat ay Kaya nga kung makakatatlong beses kang kapangasawa, makakalabing-dalawa ka rin. Tapos At least, yung isa naman, yung mga gagraduate, yun naman po nasa batas na di ba? Yung, so, in-amplify lang, nirepeat lang namin doon sa ordinance. kumbaga, in-incorporate nyo na rin po doon para hindi Bigyan madoble. din po natin ng credit yung author din ng ordinance, si Bukal Tres Mangkukang. Siya po ang chairman ng Committee on Natural Resources and Human Ecology. So, okay pinag-combine po namin dahil sabay po namin pinasok itong dalawang ordinansa na ito. So, pinag-combine po namin. Ganyan po kamahal ng mga bukal ang kalikasan. Oo Kaya nga marami po silang... May isa pa po kaming ordinance yung solid waste management. Opo. Ordinance. Zero waste Waste management. Zero waste Marinduque ang tawag nyo doon. Meron pa po kaming... nasa committee level pa rin po ito ngayon. At pinapatuloy po namin pinapag-aralan ang... iba pa po yung yung sinasabi. Executive order po yata yung sinasabi kong zero pero waste gagawin na Marinduque. pong ordinance. Susunod po yun. Pero para maging institutionalized po yung implementation ng ordinance. Alam nyo, Bukal, dapat lang kasi talaga tayong magkaisa na pangalagaan natin ang ating mga likasyaman and environment dito sa Marinduque. Una sa lahat ay tayo ay maliit na probinsya. So, kapag nawala ang mga puno dito, paano na din, di ba? Paano na tayo? And then, yun nga po, napakaganda kasi ng Marinduque. Hoy, baka magpuntahan lalo dito. Dumagsa ang mga turista. Maganda po ang Marinduque. Blessed siya with natural resources. Andyan ang mga white beach, andyan ang mga magagandang falls, andyan pa rin yung green na tingnan nyo na-alarm agad sila. Pero maganda pa itong ating kumbaga may mga preparation na silang ginagawa ngayon pa lang. Nakakita lang siguro si Gob ng konting may rice, grassland, ay parang feeling na niya, may nakakalbo. Pero sa totoo lang, maganda pa ang ating environment. Pero hindi natin paabutin na maging masama, ma-degrade ang ating environment. Kaya nandyan ang mga mambabatas natin dito sa Marinduque, kagaya ni Bukal Jojo. So, Bukal, ano po ang inyong huling mensahe sa ating mga manonood at mga panawagan na rin? Baka may mga i-announce din kayo po, mga forthcoming activities. Ang sa akin po ako po ay nananawagan sa ating mga kababayang Marinduqueño na makiisa po tayo sa pagpapatupad nitong Marinduque Enhanced Greening Program. Kabahagi po tayo nito sapagkat sinasabi po ng ordinansang ito na ang bawat able-bodied residents na may edad na 12 taon pataas ay kinakailangan magtanim ng at least 6 na punong kada taon. So, bahagi po tayo ng pangangalaga ng ating inang kalikasan. Napaka-importante po ng ating mga puno para po sa ating mga patuloy na pagpoprotekta sa anumang sakuna or mga unos na dumadaan sa atin. Alam po ninyo, dito sa ating bayan, madalas na po ang pagbaha. Ang tinitingnan po natin ay ang nangyayari sa baba. Tinitingnan natin ang mga mabababaw na kanal, mga clog na esteros, pero hindi din natin tinitingnan kung ano ang nangyayari sa taas, kung ano na ang nangyayari sa pinanggagalingan nitong mga tubig na dumadaloy sa ating mga kalye at mga daluyan. Kaya tingnan po natin ang ating inang kalikasan, ang ating mga kagubatan, sapagkat hindi ito po para sa atin lamang, kundi sa mga henerasyong darating pa sa atin. Kaya patuloy po tayong magmahal sa ating kalikasan, patuloy po tayong makiisa sa Marinduque Enhanced Greening Program, ganun din po sa mga ahensya, mga national government agencies, mga municipal government units, mga barangay, at ganun din po sa mga private
CSOs at saka mga private agencies, lahat po tayong Marinduqueño ay kabahagi ng programang ito. Kaya sama-sama po tayo sa patuloy na pangangalaga ng ating inang kalikasan. Napakaganda ng mensahe ng ating panauhin, si Bukal Jojo Leyva III. Maraming salamat po, Bukal, sa inyong binigay na oras sa ating programang ito. Taos-puso po talaga kaming nagpapasalamat on behalf of DENR and this program, Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque. Sana po ay maimbita namin kayong muli dito sa mga susunod pang episode. Syempre, alam natin na sa nakalipas na ng isang oras sa talakayan ay marami tayong napulot na kaalaman at mahalagang impormasyon na ibinahagi sa atin ng ating guest, si Provincial Board Member Honorable Aurelio Jojo Leyva III, patungkol po sa Marinduque Enhanced Greening Program na Ordinance of 2023. Napakalaga po ng pagtatanim ng puno sa ating kapaligiran at kalikasan. Alam din po natin na ang pagtatanim ng puno ay isa sa mga solusyon upang labanan ang negative effect ng climate change. Ang puno ay nagbibigay ng hangin at na sumusuporta sa ating buhay. Ika nga ng aming mga palagi ang binabanggit na maaaring marinig natin sa bawat punong ating itinatanim at nasasagip. Ito daw po ang sinasabi ng puno: "You let me live, I let you breathe." Okay po ba? Parang madaling tandaan kasi nagra-rhyme po. At muli, patuloy po taming nananawagan na mas mag-ingat sa mas maingat at mas responsabling pangangalaga at pagprotekta sa ating kapaligiran at likas na yaman, particularly po sa ating wildlife resources and their habitats. Yun po ang ating nag-iisang mundo. Totoo po na ang pinagsama-samang action, sabi nga ni Bukal, sama-sama tayo. So, ang sama-samang action at pagsisikap, maliit man o malaki, ay magdudulot ito ng malaking pagbabago na tiyak na mapapakinabangan din natin ngayon at ng susunod na henerasyon. Tandaan po natin, anuman ang ating katayuan sa lipunan, ang pangangalaga at pagprotekta sa ating kapaligiran at likas yaman ay isang obligasyon sa kahit na sa simpleng pamamaraan lamang. Ito ay responsibilidad ng bawat tao. Ito ay naaayon sa utos ng tao, sa batas ng tao at batas ng Diyos. Sabi nga, whatever you do it all for the glory of God. Muli, ito po ang inyong lingkod, Aimee Diaz ng DENR Penro Marinduque, at lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na manonood at taga-subaybat baybay ng programang ito, ang Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque. Maraming salamat po sa ating panauhin, Bukal Jojo Leyva, at muli, mabuhay po kayong lahat. Talakayang Pangkalikasan, kumakatok sa inyong mga kaisipan upang inyong pakinggan ang mga usapang may kaugnayan sa wastong pangangalaga ng ating kapaligiran. Halina't panoorin ang programang may kaugnayan sa inang kalikasan tuwing Biyernes, 2:00 ng hapon, dito sa Marinduque News, Lucky 7, Channel 3. Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque.